Si XRP, isa po sa pinakasikat na cryptocurrency, ay nasa yugto ng consolidation matapos maabot ang presyo na $2.9. Ngunit hindi po siya nagtagal sa psychological resistance level na $3. Sa kasalukuyan, ito ay nakapako sa sa price range na $2.4 hanggang $2.6, kung saan ay nagbubunsod po ng mga usapan tungkol sa mga sell walls sa mga pangunahing exchanges tulad po ni Binance at saka Coinbase. Ang sell walls na ito na umaabot sa 50 million XRP ay tinuturing po na malaking hadlang para sa patuloy na pag-akyat ng presyo ni XRP. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay umpisan po natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng sell walls at saka buy walls. Ayan, lalong-lalo na yung mga baguhan pa lamang dyan na hindi po pamilyar sa mga crypto terms natin dito. Ang sell walls ay tumutukoy po ito sa malalaking volume ng sell orders na nakapila sa isang particular na price range kung saan ay nagsisilbing resistance para sa presyo ng isang asset. Sa kaso po ni XRP ay mayroon pong 34 million na sell orders kay Binance at 16 million na sell orders naman kay Coinbase kung saan ay nakatuon po sa range na $2.8 hanggang $3.5. Ibig sabihin, kapag ang presyo ng XRP ay umabot sa mga level na ito, malaki ang posibilidad na mag-slow down ang pag-akyat nito dahil po sa dami ng mga nais magbenta yan sa mga price range na ito. Sa kabilang banda ay ang buy walls naman ay ang mga buy orders na nagbibigay po ng suporta sa presyo kapag ito ay bumagsak. Sa ngayon ay merong pong 14.3 million na XRP buy walls mula naman po sa price range na $1.9 hanggang $2.3. Ang mga buy walls na ito ay nagpapakita na maraming investors ang interesadong bumili ng dito kay XRP sa mas mababang presyo kung saan ay nagbibigay po ng stabilization sa market. Ngayon ay bakit mahirap basagin ang $3 na resistance? Ayan, ang $3 ay itinuturing po kasi ito na isang psychological barrier para kay XRP. Bukod po sa malalaking sell walls, ang level na ito ay may historical significance dahil malapit po ito sa dating all-time high na XRP na $3.31. Upang ma-break or mabasag po ang resistance na ito, kinakailangan po ng malaking buying pressure o demand na kayang lampasan ang dami ng mga sell orders na dito. Ayon po kay Doom, ayan po siya. Ito po yung kanyang actual na tweet. Isa po siyang kilalang analyst. Ang kasalukuyang consolidation phase sa range na $2.4 hanggang $2.6 ay positibong indikasyon. Sa pamagitan po ng pag-stabilize ng presyo, lumilikha po ito ng mas matibay na pundasyon para sa susunod na rally. Gayunpaman, kailangan ang malawak na market activity upang malampasan ang mga hadlang sa itaas ng $3 na presyo. Ngayon ay ano naman po ang kinalaman ng martial law yan sa South Korea dito sa market ni XRP. Kung nanonood po kayo ng balita ay malamang ay alam na po ninyo kung ano yung nangyayari dito sa bansang South Korea. Yan, bukod po sa mga sell walls ay ang political na sitwasyon dito sa South Korea ay isa na rin po itong bagay na nakakaapekto sa market ni XRP. Kamakailan lamang ay nagdeklaro po ng martial law ang gobyerno ng South Korea kung saan ay nagdulot po ito ng mabilis na sell-off sa crypto market. Bangabat nakabangon po sa XRP, ang activities ng mga South Korean traders ay naapektuhan. Mahalaga po ang papel ng South Korea sa XRP market dahil ang Upbit, isa pong pangunahing exchange sa bansa, ay nagtala ng trading volume na katumbas o mas mataas pa kay Binance nitong nakaraang linggo. Kung hindi dahil po sa disruption na ito, malamang na naabot na ni XRP ang presyong $3. Yan.
Yan po yung actual naman na tweet ni Doom tungkol dito sa martial law ng South Korea. Ngayon ay ano po ang positibong aspeto ng consolidation ni XRP? Yan, habang tila mahirap basagin ang presyong $3, may mga positibong aspeto ang kasalukuyang consolidation ni XRP. Una, ito po ay nagpapakita ng malakas na suporta sa presyo sa $2.4 hanggang $2.6 na price range, kung saan ay nagpapatunay na hindi po basta-basta babagsak ang presyo nito. Pangalawa, ang buy walls ay nagpapakita ng lumalaking demand mula sa mga investors na naniniwalang may long-term potential itong si XRP. Ayan, ano naman ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Yan, una ay mahalaga para sa mga trader na maintindihan ang mga resistance at saka support levels tulad po ng $3 para makagawa ng tamang diskarte sa pagbili o pagbebenta. Yan, ang mga malalaking buy walls naman sa mas mababang presyo ay nag-aalok ng magandang entry point para sa mga naghahanap ng long-term investment kay XRP. Sa martial law naman sa South Korea ay nagpapakita kung paano po nakakaapekto ang mga geopolitical events sa presyo ng crypto. Ang pagiging updated po sa balita ay mahalaga upang makaiwas po sa biglaang pagkalugi. At ang panghuli ay ang crypto market ay likas po na napaka-volatile o pabago-bago. Kaya't dapat po tayong maging handa sa mga posibleng pagtaas at pagbaba ng presyo. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Si XRP ay nananatiling isang promising na asset sa kabila ng mga hamon sa market. Ang mga sell walls sa $3 ay nagpapakita po na marami pa rin ang nagtatangkang mag-take profit. Ngunit ang patuloy po na demand mula sa buy walls ay indikasyon na nananatili ang kumpiyansa ng mga investors. Para sa mga Pinoy, ito ay isang paalala na ang tagumpay sa crypto trading ay nakasalalay po sa tamang kaalaman, diskarte at saka timing. Yan, ang massive sell walls sa $3.5 ay nagbibigay po ng malinaw na larawan kung paano po naaapektuhan ang supply at demand ang presyo ng isang cryptocurrency. Bagamat maraming balakid, ang kasalukuyang consolidation phase ni XRP ay nagpapakita po ng potensyal para sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Kaya ang tanong na kailangang sagutin ng bawat investor ay simple lang naman. Handa ka bang maghintay at magtiwala sa long-term potential ni XRP? Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.